Pwede na po kayong magbigay ng reaksyon at higit sa lahat, pwede po kayong magpakape. Yan. Thank you very much sa nagpakape. Sino na nga yun? Si Tet Manch. Si Tet Manch. Tetmac NJ na nagbigay po sa atin ng $999 na pangkape. Okay. Happy 5 years, Boss Buds. Like na. Mangmang yan, boss. Kulang na kulang sa pag-iisip, ututo. Hindi daw kami nag-uusap ni Roque. Pwede na pong wag na po kayo magbura kasi para masagot natin. Masarap po yung may kumukontra eh. Payaso si Zelensky gaya ni Digonggong. Payaso pa sa si Digonggong. Siniseryoso po si Tatay Digong. No? Siniseryoso po siya ng mundo. Akala niya pagtatapang ni Digong na ano sila, yung pinagtatawanan, hindi po. Bumilib po. 2 lang pong Pilipino ang biniliban ng mga buong mundo. Si Manny Pacquiao at saka si Tatay Digong. Bilib na bilib po sila. Kahit na ano pang sabihin ninyo. Bilib na bilib sila kay Tatay Digong. Gusto nila gera, ayaw naman nila naman sa ROTC. Correct. ROTC nga ayaw nyo eh. Tsaka pag pinakinggan nyo si Rayson Tiveros, bakit ayaw niya sa ROTC? Hindi naman kinakailangan lahat ng mamamayan ay mag-training. Kahit kukonti lang, kahit kukonting sundalo lang daw, ay sapat na kung maayos ang training. Sakaling si Zelensky matalo sa gera, ano yung huliin at execute nila death penalty? Hindi po natin alam ang gagawin ng Russia eh. Susuko ba siya? No? Hindi natin alam. Ang kinakabahan, eto real talk ang kinakabahan ngayon, paano kung matalo na yung Ukraine? Ano nang mangyayari sa Europe? Yan yung mga European countries. Kasi nakita ni Putin eh. Putya, mga ano pala to mga to? Mga banbanin pala to. Matatapang lang sa tokis. Mas lalong walang papasok na investor dahil sa pahayag ni BBM sa China. Correct. Kaya goodbye na po tayo dyan sa foreign investment. No? Matatapang na lang pong investor ang papasok sa Pilipinas ngayon. Dismayado lang ako, Sir Buds, kasi sa halip na taas ang level natin sa international service, palubog ng palubog yata. Correct po. Thank you din sa araw-araw na pakikibaka online. Yan. Yun, no? Duterte pa rin. Buds, may bagong PM Singapore. Meron ba? Hindi ko pa na ano. Boss Buds, panoorin natin interview ni Boy Abunda kay BBM sa foreign policy. Correct. Yun talaga ang patunay na ang laki ng pinagbago niya. Di ko alam kung bakit. Hoy, pwede po kayo mag-likes at pwede po kayo magpakape ha. Huwag kayo mahiya. Nawindang ng ating bansa dahil sa presidenteng Bangs. Kung alam lang natin ang pagkakaganito, sus, di talaga ako boboto. Sir Baz, ano ba makukuha natin if makipag-away tayo sa China? Sa tingin ko wala. Marami na po nakaka-realize niyan. Akala kasi nitong mga naka-echo chamber kasi itong mga dilawan, kakamping, at saka akala nila pag sinabihan nila na sinabihan ng pro-China, mababagsak na yung popularity na mag-amang Duterte. Diyan kayo malilintikan, no? Sa inyo lang po bumabagsak ang ano. Kayo-kayo pa rin naman yun eh. Alam niyo po, nagpalit lang sila ng support. Dati Lenny po, yung mga same people. Si Lenny lang sinusuportan nila. Ngayon, very supportive na sila kay BBM. Ewan ko. Makakapalang hiya ng mga kayang-kaya nila magpalit. NATO versus Russia, Buds. Boss Badong, magandang gabi. Dapat itutuloy ang ROTC sa Pilipinas. Sayang biyahe, laman tiyan din kasi. Hold tour for 6 years, sangka pa. Tsaka dismayado yung 88% na yon.
sa totoo lang, wala pong pake yung mga ano, wala pong pake yung mga tao sa Tiyatya, baguhin man 'yan o hindi. Ang may pake po sila sa mga nangangampanya diyan. Sino ba yung nangangampanya na baguhin ang konstitusyon? Wala na kaming tiwala diyan sa mga nangangampanya na yan. Yun po yung mensahe ng 88%. Wala na kaming tiwala diyan sa inyo, sa mga nananawagan ng Tiyatya. Ano sasabihin na naman? O sige, patulan natin. Ano yung purpose ayon sa mga yan? Bakit economic Tiyatya? Sige, palagay na natin, kunwari, hindi natin alam na papasukan nila ng political yung charter change. Kunwari, uto tayo economic. Para saan? To attract foreign investment. To attract investors sa Pilipinas. Paano kayo makaka-attract? Simpleng-simpleng bagay pa lang. Di ba? Simpleng bagay lang po. For the last 6 years, wala po tayong isyong ganyan kay Tatay Digong. Nung si Pangulong Duterte pa po ang presidente, wala po tayong naging isyong malaking ganyan. Nagpo-protesta nga tayo pag may nakatambay ng mga... Alam niyo ba yung protesta natin? Yung inihain po natin? Marami rin tayong protesta ng panahon ni Tatay Digong. Magaling kasi yung ating DFA noon, protesta ng protesta. Pero ang pinoprotesta natin, alam niyo kung ano? Pag dumadami yung nakatambay na mga barko, alam niyo yun? Ba't ang dami yung barko? Protesta natin yan. Yan po yung mga pinoprotesta natin. Pag dumadami yung barko, tapos ang gagawin naman ng China, magsilayas kayo, napunan na kayo ng Pilipinas, ang dami nyo, kumpul-kumpulang kayo dyan. Ganun po eh. Ngayon, hindi po natin nabalitaan yung bombeta na yan. Tignan nyo po yung sinasabi ng isang commander ng mga Amerikano. Yung MDT, Mutual Defense Treaty, pwede raw natin yan anong tawag doon? I-activate yung Mutual Defense Treaty pag may namatay na. Tsaka kawawa no. Kawawa naman yung mga Pilipino talaga. Palaboy naman yan. Thank you very much sa 1799. Ano yung AED? Dirham. Palaboy naman yan. Thank you very much sa 1799. Yan. I-add na natin na moderator. Sana lahat namang yan, ganyan, namimigay ng pangkape. Or Billy Dapitalia, thank you very much. Saudi Arabian Real, 799. Okay, Joris, yung 500 billion budget lang for this year, lang di po ba? Saan kaya mapupunta yung sobra niyan? Napakadami niyan, sobra. Nagsisitabaan lalo ang mga congressman. Tsaka ano po, sa totoo, yung ginawa nila sa ATI community, binigyan po ng lupa ni Pangulong Duterte tapos binawi. Grabe, no? Grabe po yan. Salamat palaboy namang yan. Bakit ayaw makipag-usap ni BBM kay Xi Jinping? Hindi ko po alam. Salamat, Boss Arbili. Kuya Badong, 1.2 viewers ka na. Ano? Pasika. Kanina nga, wala ka. Pucha, 2,000 kami kanina. Boss Badong, wala rin kami kafe. Shuni. Okay lang yan. Mag-likes lang kayo. Wala naman pong problema. Yung may mga pangkape lang po ang magpakape. Di ba? Ganun talaga dito. Kap Elsar, happy blessed Holy Week sa'yo. MML. So, alam nyo, nalulungkot po ako, no? Ang dami po namatay na nalunod. Grabe, sarap kasi maligo sa mga ilog, sa dagat. Karamihan sa ilog eh. Alam nyo, delikado talaga. Pag hindi nyo alam yung ilog, wag po kayo maliligo. Kasi hindi po katulad ng dagat yan na buhangin eh. Sa ilog kasi may mga bato na, alam niyo yung mga yung formasyon ng mga bato kasi tapos nagkakaipo-ipo. Marami pong ganun eh. Hindi po
Yung sinasabi nila na taon-taon, marami po kasing dito sa Norsagaray, malapit po sa amin yan. Yung mga ilog dyan. Dami po namamatay dyan. Mula nung maliit ako. Di naman maliit kasi high school na ako nung napunta ng Bulacan. Swaki, thank you very much sa $5 na pangkape. Maraming salamat sa iyo, Swaki. Yan. Si Duterte lang ang nakakapag-unite sa Marcos, Dilawan, Makabayan, Black. Wala na eh. Ngayon, wala. Oo nga pala. Tama. Naging anti-Duterte sila lahat. Biruin mo, Dilawan tsaka mga Marcos. No? Hindi ko ma-imagine eh. Hindi ko ma-imagine. Nung araw yung sinasabi nila, si Maharlika nagsabi siya na pinapapasok na yung mga Dilawan sa gabinete. Inaano ko yan, sabi ko mapaggawa lang ng kwento to si Maharlika. Paano naman yan eh? Kilala niya ba yung mga Dilawan? Ano yan? Mga anti-Marcos talaga yan. Putya ngayon nagkakatotoo eh, no? Mga Dilawan magkakampi, no? O ngayon, ito lang ha, yung mga ati na binawian. Nasaan yung human rights? Nasaan yung mga grupo nyo, Akbayan, Makabayan Black? Asan na kayo? Tinanggalan ng karapatan na magme-ari ng lupa yung mga ati. Asan kayo ngayon? Wala pala kayo eh. Hanggang Duterte lang palang kaya nyong tirahin. Tira lang pala kayo ng tira talaga eh. Hinahamon ko po kayo. Ano ang aksyon nyo dyan? Kasi lahat ina-aksyonan nyo eh. Lahat may salita kayo, di ba? Bakit tahimik kayo dyan? Binawian ng lupa. Asa yung mga activist nyo na kung saan. BBM 2 years ka na. Ano na? Asa na mga pangako? Wala na. Mayroon pa ba kayo? Hanapin pa ba kayong pangako dyan? Hindi pa ba kayo sumusuko? Kumusta kumpisal mo dyan, Kuya Badong? Okay naman. Napaluhod ako. Sabi ni ganon, obob ang mga ayon sa term extension sa local position. So halata na talaga. Kampo. Salamat, Swaki. Alam nyo, isang kampo lang naman yung sumira dyan. Yung sumira dyan sa Uniteam, yun din yun. Kamag-anak incorporated nyo yan. Pucha, 1 taon pala mahigit. Bumanat na kagad sa mga Duterte. Kala nyo, ngayon napatunayan nyo. Alam nyo, pinakamalakas nyong kaalyado, o Duterte. Tapos kinanan nyo si Sara Duterte sa walang kawawaang mga confidential fund. Pinalabas nyo na Siguro ngayon marami nagsabi sa inyo kung maibabalik nyo lang ang panahon. Hindi na. Nakilala na namin kayo. Anong klaseng unit team yan? Pag nanalo kami, tablahin namin yung ka-unit team namin. Alam nyo po, unwritten rule yun sana, no? Unwritten sana yun na. Ano po yung unwritten sana? Na Vice President ako ngayon. Sinuportahan kita, President. Pagtakbo ko naman sa 2028, automatic ako naman susuportahan mo, di ba? Hindi. Suportahan mo ko ngayon. Pag nanalo kami, tatablahin ka na namin. Para kasi yung may pinsan ako na mas ang dugo eh. O ngayon, sino ang pangunahing kumakalaban sa inyo? Nasaan ba mga magagaling na mga supporter ni Duterte? Kaya durog-durog kayo. Alam nyo, real talk. Tuwan-tuwa yung mga kami na lang natira, nawala na sila lahat. Utot nyo. Hindi kayo nag-iisip, hindi kayo nahihiya, kumukuha ng mga imported. Nag-import ng mga makagago, labador, dahil hindi nyo maiangat yung popularidad.
Hindi aangat ang popularidad ng mga yan. Mas gusto nyo pa mas gusto nyo pang ka-unit team yung walang puwersa? Mga makabayan, dilawan, kakamping? Yikes! Doyo Omega, thank you very much sa 10 Hong Kong dollars. Good PM Badong, tuloy lang ang laban. Tuloy lang natin, Ma'am Doyo. Shoutout naman po, chat from Jeddah. Yan, Kitty Love. Salamat, Doyo. Yan, Doyo TY. Hindi daw pangako yun, pangarap lang. O, di lahat ng sinabi nyo, pangarap lang. Kasi hindi matutupad, gano'n. Dapat sinabi nyo pala. Ito pong sinasabi namin ay pangarap lang to, malabong matupad. 1 million pabahay, taon-taon. Pangarap po yan, ha? Baka umasa kayo. Laking kalokohan, no? Hindi naman to pangako, pangarap lang to, ha? Before election, sigaw ng mga dilawan at aktivista, Marcos daw magnanakaw. Ngayon, united na sila. Sila na, wala na, no? Nawala na yung 203 billion. Kuya Badong, basahin mo tanong ni Jun. Ano ba tanong ni Jun? Basahin natin. Wala eh. Ang hirap bumalik eh. Yung Jun lang, di ko na makita eh. Ulitin na lang. Cardong Catman, sana idulog nila sa Supreme Court kaso hirap pang pag mahirap ka lang at bilyonaryo kalaban mo. Alam na natin yan, boss. Kaya ngayon, laglag sila sa atin ngayon, boss. Ram, wala namang hiyayan sila kapal ng mga pagmumukha. Yan, nagbibilya. Boss Buds, nakakahiya ng ginagawa ni BBM sa bayan natin kaya pinagtatawanan na lang siya ng mga ibang lahi dito sa Virginia, USA, lalo na sa workplace ko. Pati yung boss ko, kakaya talaga si BBM. Yan po. Noon, bilib na bilib sila kay Pangulong Duterte. Alam niyo yung mga tao, ganun yun eh. Yung mga tao po na yung sinabi mo, mas gusto ng tao yung sinabi mo tapos nakakagutom, no? Naghapunan ako, ano lang eh, tinola, walang kanin. Gutom na ako kagad. Nagluto ako ng tinola, wala na akong bigas, gabi na, ayoko nang lumabas. Plot twist, what if ang yelo ang plan B ng mga Marcos Sir Buds? Close na close sila eh, parang walang nangyari. Ano naman kung wala na yan, no? Wala po silang kakayahan kahit po ano iplano nila, hindi sila mananalo sa mga Duterte. Ang mga tao po nanawa. Ang mga tao nakaranas, ito ang hindi nila madidinay. Magtotokes sila na magtotokes. Hindi po nila kayang i-deny yung experience ng tao. Na-experience nila si Duterte. Duterte happens. Yan po ang problema nila. No amount of propaganda, no amount of talkies ang makakasira sa naramdaman ng tao nung panahon ni Duterte. Ramdam nila yung pagbabago eh. Ramdam po nila yung paangat na tayo. Dahil ang mga proyekto ni Pangulong Duterte, hindi po talkies. Nakikita, nararamdaman, naaamoy pa. Yan ang tatak Duterte. Hindi na tayo babalik sa ano, no? Bakit inip na inip ang karamihan? Wala pang 2 taon. Inip na tayo na magkaroon na ng eleksyon sa presidente. Kasi nga, naranasan nating matinong pamunuan eh. Tapos balik na tayo parang si Pinoy na naman. Kahit masuportahan nila si Lenny, kung sino man suportahan nila, wala na po yan. Gusto nang bumalik ng tao sa katinuan. Marcos is the new Zelensky. Sabi ni June, bakit daw bumaliktad ka? Marcos ka daw dati, Kuya Badong. Dati ba ako Marcos? Kasi nga, unity team eh. Duterte talaga kami, Sara Duterte, di ba? Duterte si Sara Duterte. Ang sinuportahan ko po si Sara Duterte. Unity team. Ang ibig sabihin na unity team, Bongbong Marcos, Sara Duterte. Kami po, yung mga bongbong, mga loyalists, kami po yung mga Duterte supporters. Hindi po kami nalusaw sa unity team. Nung nanalo po sila, hindi po kami nalusaw. Yung mga supporter ni Sara Duterte,
sumusuporta. Ako po kasi tapat ako. Pag sinuportahan ko yung tao, sinusuportahan ko. Nakita niyo namang ginawa ng mga kamag-anak incorporated kay Sara Duterte. Ang dami pang drama no? Alam niyo kung ano nagpasama ng loob ko? Akala ko, 'di ba may drama pa 'yan si Sandro mismo na inano niya na hindi na kasi tinatanong si Sara Duterte ng mga makabayan. Kayang-kaya na masagutin ni Sara Duterte yung mga makabayan. Hindi na, 'di ba? I move that the Vice President I second the motion. Di nakaangal ngayon yung makabayan. Hindi kami binigyan ng pagkakataon. Yung pala, drama lang ng mga congressman. Yung pala, titigbakin nyo lang din yung Mabuti pa, ang ginawa ninyo, mabuti pa, pinagsalitaan nyo na lang si Sara Duterte. Kaya asar na asar ako sa ginawa nyo kay Sara Duterte. Hindi ako yung ganyan na harap-harapan nyo ng binabastos yung Vice President namin. Utot nyo. Kawawa naman yung mga binawian ng lupa sa Boracay. Siyempre, yung bang mga may lupa na yun, may pakinabang yung mga magna. Ganun talaga Pare-pareho tayong dismayado. Sana lahat ng tribo, IP sa Boracay magsuporta para sa mga ati. Sa 6 years ni Tatay Digong, may pandemic pa, pero excellent pa rin performance nila. Correct. Kung tatakbo si Inday Sara sa 2028 at tatakbo si Bongo ng Vice President, papanalunin namin sila ng landslide. Alam mo, Coach Ricky, huwag kang makialam kay Sara Duterte kung sino ang kanyang Vice President kasi hindi po magandang pangunahan yung yung President. Tatakbo si Sara Duterte, hayaan nyo siya kasi hindi po pwede na dabaw-dabaw. 'Di ba? Di kung dabaw-dabaw lang ang gusto ni Sara, di Duterte na lang. Mas malakas pa. Hindi po ko ang gusto ko lang bigyan niyo ng may yan meron pong silbi yung yung nakita po natin yan Meron pong silbi yung lokasyon 'di ba? Kasi si Sara Duterte kuha niya na yung Visayas, Mindanao majority. Kinakailangan niya ng ang vice niya magmula sa Luzon. Kung political po kayo kung political strategist po kayo, dapat taga Luzon yung kanyang vice president. Kung ako masusunod, kung magpo-political strategize tayo, ganun po yun. Para meron dagdag sa kanya. Walang pakialam ang presidente sa mga nangyayari sa baba. Siguro drama lang ng mga pumupunta na barko sa WPS magpabuli kasi sinasadya nilang lumapit sa barko ng Chekwa. Pero Boss Buzz, kung nakinig lang wag na yung mga kung nakinig. Hindi, wala naman tayong time Pag mga ganyan kasi katwiran nyo, time time travel na po ang kailangan natin. Maganda nga yun, nakita natin 'di ba? Maganda nga yun na nakita natin. Ay putya, nung naranasan pala natin si Duterte, hindi pala kaya nung mga susunod sa kanya. No? Boss na mismo ba si Habilio? Na ako Hindi, wala po ako sa FB. Naano ko sa FB. Majority ng tsaka pumupugak-pugak yung yung ating pag nakita ko po yan pagkasabay ko yung FB, sabay yung TikTok. Yung namamatay-matay, kita nyo tuloy-tuloy. Okay na ako na isa na tuloy-tuloy kaysa yung sabay-sabay na pumupugak-pugak. Basta ganito tayo. Kung naniniwala kayo kay Sara Duterte, kasi pag inano nyo kagad niya na kami Sara Isko lang. Pag hindi Sara Isko, na kami, magwawala kami. Hayaan nyo lang po. Diskarte po niya yan.
Ingat ka lagi. Kung hindi kay Sara, hindi mananalo yan. Ako, naniniwala ako dun. Chavit Singson Vice. Neneng Tisay, halo. Umalis yata. Nakita ko. May post kanina. Digong staff act to follow. Simply put. Kaya nga po di ba? Pero ang dapat nga na diskarte, hindi naman natin dapat kasi yung susunod kay Duterte, dapat tinanggap niya na yan na hindi niya kaya tibagin na yan si Duterte. Dapat sundan na lang kasi, di ba, katulad ngayon, kinontra na lahat. Ibang-iba na po ngayon, ibang-iba. Pag naramdaman biglang malakas ang ulan, lalo na sa itaas, umalis na kayo sa ilog. Asahan lalakas agos pababa from British Columbia. Magandang umaga, boss. Mas gusto ka namin, may sustansya mga sinasabi mo. Maria Ponsa lang. Sana dumami po yung katulad ninyo na magkagusto sa akin. Ay, baka mamali na naman yung magustuhan tong ginagawa natin. 607 likes, 1.3 watching. Like please. Alam ni BBM ang mga nangyayari niyan sa baba. Mga mangmaangan lang yan. Tuso din pala. Hindi lang kasi halata sa itsura. Itsura na inosente si BBM. Pambato ng Dilawan, Kiko Shell. Pambato ng pula, Tolpo Tamba, Inidoro 2028. Boss Buzz, ang bet ko, Sara Rodriguez. Bet ko, Sara Gibo. Ayan nyo na po si Sara. Sara Gibo, putya, batang-bata ni Gibo. Good evening, host Badong and Team Bantag, DDS. Hindi naman po yung DDS, hindi naman po Team Bantag yung DDS. Kayo po Team Bantag. Oh, welcome po kayo lahat dito. Ito po ay hindi po kami Team Bantag. Baka ang dami yung maraming mga team, wala po kami yan dito. Meron pa. Hindi, never ko pa po na-meet si Bantag. Hindi po kami nagkaroon ng pagkakataon na magkaharap. Kaya hindi po ako team kasama doon sa team, no? So lang kayo, kulang kayo. Iba-iba pong grupo. Nililinaw ko lang baka napagkakamali niyo Supporter po tayo ni Pangulong Duterte, ni Vice President Sara Duterte. Yung iba niyo pong sinusuportahan ay yung ibang miyembro kayo ng team, hindi po pare-pareho. Kaya yung mga may iba rito, mga Maharlika, may iba rito, mga Banateros, may iba rito, mga disgruntled BBM. Welcome po lahat dito. Pati nga mga BBM, wag lang kayong mambabastos, welcome kayo. Para ma-convert namin kayo. Tahimik ata si Amy. Mahal na araw Sara Singson. Ako sa Sara President Baste Vice. President Inday, Chern, Badong ng BGC. Team Badong lang dito. Tamba Tulpo, Marcos never again. Ako di ko bet si Gibo. Kulto ni Digong kami. Sigurado akong susunod ni Sara kung sino man ang kanyang pipiliin. Sana Marcos pa rin ay. Bakit lumang barko pang ginamit nila? Di ba pwedeng naman nila gamitin ang malaking drone sa pag-deliver ng supply para hindi maabot ng water cannon? Diskarte po nila yan no? Diskarte po nila. Gibo, bata ni BBM. Sara Badong. Di lang po bata yan. Magpinsan po sila totoo nga talaga kulto tayo ni Digong Serbads. Tamba pa tabil. Kuya Badong, promote channel lang ako. Badratlis. Lakbay Badong pindot na TV. Wala naman nagsashine taga Luzon para vice ni Sara. Kulang po kayo. Hindi naman po pwede ngayon natin pagpasyahan yan. Tayo magpapasya. 2024 pa lang. Ang mahirap po kasi ganito. Alimbawa po ngayon nagsabi kayo na eto gusto nyong kapartner. Tapos halimbawa nanalong senador yung gusto nyo. Tapos pumartner kay BBM.
Paano ngayon nyo babawiin? Kaya hindi po pwede. Kayo pwede kasi ako kasi may channel ako eh. Ako sigurado ko na ako ay Sara Duterte supporter. Tatay Digong supporter. Pero sa iba po, hindi po. Wala po tayong hindi po automatic. Meron naman mga Kibuloy, di ba? Yung pala, malaking grupo rito, mga Kibuloy supporters. Meron din dito mga INC, di ba? Oh, welcome po lahat yan. 232K subs ka na, Kuya Badong. Maraming salamat po. Nadagdagan na naman tayo ng 1,000. Salamat sa lahat na nagpakape. Magpakape na kayo para may pambili ng bukbok manok. Mamaya, marami kong nilutong tinola eh. Parang pag hindi ka sanay na pag sanay ka nagkakanin, ang hirap hindi magkanin, no? Wag din po kalimutan, wag iboto mga party list na makakaliwa. O wag po nating iboto yung mga endorse ng mga tambaluslos. Mukhang pinamahala nila si Sandro. Lahat po na endorse ni Sandro, ni tambaluslos, kung may iba pa sila endorser. Kahit po number 1 pa yan, si Erwin Tulpo. Dadagdagan nyo pa ba Tulpo? Saraong. Sir Badong, pahingi ng kodigo DDS kung sino. Wala pa po tayo. Paano tayo magboboto? Hindi pa nga natin alam ang mga kandidato natin. Hindi po ako magpapasya niyan. Titignan natin. Pag hindi po nag-solid yung pag may iba pong mga in-endorse si Sara Duterte, tsaka iba pa yung nangyari na yan, ilang eleksyon na, di ba? Iba yung in-endorse ni Sara Duterte. Maraming pagkakapareho pero meron silang pagkakaiba. Doon po tayo mamimili. Pero pag pareho po ng in-endorse si Sara Duterte tsaka si Tatay Digong ngayong 2025, bakit pa tayo mamimili? I-solid na natin. Huwag na tayong kumuha ng mga labas doon para talagang solid na solid. Hi Sir Buds, masabi ko lang about sa comment ko. Maraming salamat sa pagbasa. Joseph. Ako namatay, inaantay kong manalo si Trump. Nawala. Party list ni Tulpo, wag natin boto mga iba. Boss, di ba pwede tayo escortan ng US? Papalabasin na may balikatan na ibal exercise tayo sa Amerika. Pwede naman po lahat yan. Nagtataka nga ako bakit hindi tayo ni-escortan. Di ba? Dapat itanong niya sa kanila, Bayona TV. Kasi kung ako, kaibigan namin kayo, di ba? Binobombit kami. Anong gagawin nyo ba? Wala, manonood lang kami. Wala pala eh. Bakit pa kami makikipagkaibigan? Dito na kami. Kaso, Boss Baz, pag mag-ulam ka naman, tinola, sabayan mo ng manghang na suka, ang sarap. Yan. Sara Duterte, Tatay Digong lang. Yan. Justin Chua, Koreana, MMLSO. Kuya Badong, tuloy panawagan, 0 vote sa kabilang kampo. Correct. Wag na po tayo yung ganito kasi ginagawa natin, di ba? Pucha, marami naman tong binoto ko na sa team namin eh. Kuha naman ako ng isa dito sa kabila. Nako, yung isa na yun. Yun po ang pang ano yun. Talaga hindi ko iboboto mga tao ng Marcos, solid Duterte lang. Ayan. Boss Bats Duterte sa 2028. Bahala na po sila kung sino po ang gusto nila. Ako inaantay kung manalo si Trump sa Amerika kasi pag nanalo yun, pauwi niya lahat ng kano sa Ukraine at kano dito sa Pinas, pagagalitan si Zelensky. Magkakagulo na po sa Europe, basta ganun. Siya Sanpay, MMLSO. Shell, sana true joke, no? Sa 220 lang, ikaw lang, Boss Buds. Sinusunod ko tuwing election. Yan. Sa totoo lang, Gergonya. Gorgonya. Like guys, Daisy, sureball talo sa 2028. Sana tumakbo si Roy Simato sa Duterte lineup. Boss Badong, sigurado magwawala na naman yung mga hinayupak na congressman sa pahayag ni SP Subiri watching from Sharjah. Oo.
Ang tagal po nilang ginastos, ang tagal na nilang gustong mabago yung constitution. China na lang mag-supply sa ayungin tapos USA mag-escort para sure. Kami dito sa Davao, solid DDS mula. Sana may mga lista tayo. Opo, wag po kayo mag-alala. Magpapaskil po tayo niyan. 2024 pa lang po ngayon. Wag po kayo mag-alala. USA, no to lang si BBM. BBM, bawal bigas na mo. Sara for President, another Duterte for Vice. Kahit magkamag-anak pa yan, at least may pattern na. Kung po pwede nga sana, no? Kaso, zero natin ang mga politikong pulpul. Correct. Sara go, Boss Buds. Paulit-ulit na tayo. Bahala na po sila dyan. Kuya Badong, ngayon lang, sureball, talo na naman si Kiko Shell Dilima. Sigurado magwawala na naman si Suarez sa pahayag ni Subiri. Hintay muna kung sino ang kakandidato. Yun nga wala pa nga kandidato. Gusto nyo mag-endorse na tayo. Kulang kayo. Don't be atat. We will go there. Ito ang laking tulong sa akin ito ngayon. Omega. Sarap spray sa batok. Nawawala yun. Hindi ko alam kung awit to o putok-batok. Matuloy ba ang pag-serve ng warrant kay Pastor Q? Mukhang napapahiya na ang Senado at committee ni Risa. Tokis lang naman yan. Wala naman silang kakayahan talaga na. Tignan nyo nga yan, si Pastor kay Buloy pa lang yan. Tapos, kung ipagyabang nyo yung ICC, kala nyo talaga Persida Almeda. Boss, nakailang talo na ba si Shell Jokno? Pucha, 4 na yan. Tandaan ko mga congressman na bumoto against SMNI. Badong shoutout, watching from Santa Clara, Santa Maria, Bulacan. Solid Duterte lang. Ayoko na mabudol sa bangag. Parang walang presidente tayo, walang silbi, inutil. Basta walang kaliwete na makapasok. Rizalot. Walang nagpakape, Kuya Badong. Hindi, marami. Maubos na lang ang ngipin ni Shell. Hindi yan mananalo. Boss Bad, sasali ka ba? Omega. Nag-i-spray ako sa batok pag sumasakit batok ko. Nawawala naman. Okay. Boss Badong, sigurado nagwawala na naman. Paulit-ulit ka naman, kabre. Hi, Neneng Tisay. PGMA for Senate. Ako, bakit naman? Iniiwan niya nga yung mga nasaan ang Pangulo. Yan. Mga kapatid, maraming salamat po. Hanggang bukas po ulit, no? Dito pa rin sa inyong paboritong tambayan. Isyong Panlipunan, Badong Aratilis po. Paalam, bye-bye. Thank you very much po. Bye. Bye.